Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, kampanya ng mga senador at party list para sa 2025 Hatol ng Bayan nagsimula na. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinapaabot sa Hari ng Cambodia ang pasasalamat ng Pilipinas sa paggawad ng pardon sa mga naarestong Filipino surrogates. Agriculture Department patuloy ang pag-iikot sa mga palengke para matiyak na nasusunod ang maximum suggested retail price sa karne at bigas. Dating opisyal ng PNP na sangkot sa bilyong pisong drug haul, sumuko sa CIDG. At Philippine Navy nag-radio challenge sa Chinese research vessel. Barko ng China maayos na sumagot at pansamantalang namalagi sa bahagi ng Subic dahil sa shear line. Pag-alis nito sa teritoryo ng Pilipinas, tiniyak. Una po sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsisimula ng kampanya ng mga senador at party list para sa Hatol ng Bayan 2025. Ngayong araw ang simula ng campaign period at dumalo ang mga pambato ng alyansa para sa Bagong Pilipinas na siyang inendorso ng Pangulo. Ang detalye niyan sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Live, Mela. Yes, Joshua, sa mga puntong ito ay inaabangan na natin ang pagdating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito nga sa Proclamation Rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sa labas pa lang ng Ilocos Norte Centennial Arena, dito sa Lawag City, Ilocos Norte, malamyesta na ang vibe dahil sa sigla at saya ng tugtugan. Maagang dumating ang mga supporter ng iba't ibang kandidato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pasado alas 2 ng hapon naman kanina, nagsimula ang pagtatanghal ng mga artist sa programa na napos na mangitang mga kababayan dito na nagmula pa sa iba't ibang probinsya. Anumang oras ngayon ay inaasang pangunahan nga mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itong Proclamation Rally kung saan ay formal nga ng i-endorso ang Proclamation Rally kung saan ay formal nga ng i-endorso ang dalawang pagpato ng administrasyon sa senatorial race ng Hatol ng Bayan 2025. Kabilang dyan sina Congressman Erwin Tulfo at Camille Villar, incumbent senators Kong Rep. Former Senators Panfilo Lacson, Tito Soto at Manny Pacquiao, pagkati si Mayor Abigail Binay at dating ALD Secretary Benher Avalos. Sa mga puntong ito, talaga Joshua, talagang tuwa-tuwa yung ating crowd dito nga sa programa at inaabangan natin yung pagdating ng Presidente. Joshua? Maraming salamat, Mela Lesmoras. Samantala, humarap sa publiko ang senatorial balls ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas kung saan sinagot nila ang ilang mga napapanahong issue sa bansa. Ang detalye niyan sa Balitang Pambansa ni Daniel Manalastas ng PTV Manila. Live, Daniel. Yes, Joshua, sinagot nga ng mga senatorial balls ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang ilang mga napapanahon na issue sa ating bansa. Bago magsagawa ng campaign rally, Joshua, humarap sa isang press conference ang mga kandidato at sinagot ang mga napapanahon na issue. Katulad na lang, Joshua, nung issue sa West Philippine Sea at itong impeachment. Nagpahayag naman ang pagtutol ng ilang kandidato sa negative campaigning. Gustong pagtuunan ng ilang senatorial balls kung paano ang gagawin para makatulong sa pag-unlad ng ating bansa. At pagod na raw kasi ang ating taong bayan sa mga pangayan. Marami pong nagugutom, marami pong walang trabaho, maraming walang hanap buhay at hindi nakapagpaaral sa kanilang mga anak. Yun po ang namin sa loobin namin. Wala po kaming tinatago kung ano yung mayroon kaming tinatago para sa inyo. Kung ano yung nasa loob namin, ipinapahayag namin sa inyong lahat na ang gusto namin at hangad namin na ang Pilipinas ay umunlad
The Filipino people are tired. Pagod na po sa bangayan dito, bangayan doon. Diyos ko po, November pa ho yan, last year pa. Hanggang ngayon ba? Ang mission lang po ng mga kandidato dito sa alyansa is to present ourselves na makita sana ng mga tao yung performance ng bawat isa. At kaugnay naman, Joshua, sa West Philippine Sea, nagpahayag ng pagsusog o pagsang-ayon ng ilang kandidato sa pananaw ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa usapin. Isa po sa dahilan, kaya po ako sumama sa alyansang ito, ay nagkakaisa kami ng pananaw ni Presidente, Apo Presidente BBM, na ang approach po sa problemang ito ay multilateral. Hindi po yung Philippines-China lang. So, tama po yung ginagawa, yung exercise ng isang linggo, US, Japan, Australia, Philippines, magkakasama. Nanalo tayo sa tribunal. And that victory is ours. Hindi pwedeng ibigay sa iba ito, atin ito. And from there, ando na ang multilateral approach na dapat gawin ng ating gobyerno. Bagamat hindi nagkomento ang mga senatoriable sa issue ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, nagpahayag sila ng pananaw sa ilang rules sa impeachment, bagay na mainit ding pinag-uusapan ngayon. 100% somebody will take this to court because this is a justiciable issue. No, being a justiciable issue, pwedeng i-take up talaga ng Supreme Court yan. Whether they may continue or not. So kung ang problema diyan pag nagdesisyon ng korte ng hindi pwedeng mag-continue. So it is very, very premature and unfair to give a position on the impeachment this early. Tinanong din ang mga kandidato kung ano yung mga unang isusulong nila oras na palaring manalo sa Hatol ng Bayan 2025. Tutulong or magpapalago ng mga industriya na nagbibigay ng maraming trabaho katulad ng construction or infrastructure at pati na rin at the tourism industry. Basta kung anumang sektor or anumang industriya ang nagbibigay ng maraming trabaho, yan ang susuportahan natin. Waiver ng rights doon sa Bank Secrecy Act ng lahat ng government officials from the lowest clerk or janitor all the way up to the President. Bagamat hindi naman nakadalo si Senator Bong Revilla sa press conference, pero nagpasalamat siya sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga taga Ilocos Norte. Nagpasalamat ang senador kay Pangulong Marcos sa matibay na pamumuno sa alyansa. Bagamat hindi rin nakadalo sa press con, present naman sa campaign rally sina Senador Pia Cayetano, Senador Lito Lapid at si Senadora Amy Marcos, kung saan mainit silang tinanggap ng mga taga Ilocos Norte. Joshua? Maraming salamat, Daniel Manalastas. Pansamantalang itinagbawal ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng mga ibon at produktong manok mula sa Maryland at Missouri dahil sa bird flu. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kailangang higpitan ang mga patakaran para maprotektahan ang lokal na poultry industry. Noong Pebrero 4, 2025, inilabas niya ang Memorandum Order 7 na humihinto sa pag-aangkat ng karne, itlog, sisiw at similya ng manok mula sa mga apektadong estado. Sinuspinde rin ang pagbibigay ng sanitary at phytosanitary import clearances para sa mga naturang produkto. Layunin nito na maiwasan ang pagpasok ng bird flu sa Pilipinas. Tumaas ng 485.1% ang rice stock ng NFA noong Enero dahil sa mas mataas na buying price ng palay, ayon sa PSA. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, mas marami silang nabili mula sa mga magsasaka dahil sa Flexible Procurement Scheme. Plano ng Department of Agriculture na ilabas ang 150,000 metric tons ng NFA rice stocks sa mga LGU at ahensya ng gobyerno upang magbigay daan sa bagong ani. Sinimula na rin ng NFA ang pagbili ng palay sa Negros Occidental at Misamis Oriental sa presyong 23 pesos hanggang 24 pesos kada kilo.
Hinimok ni Senator Sherwin Gatchalian ang NFA na tiyakin ang transparency sa pagbebenta ng murang bigas upang maiwasan ang hoarding. Patuloy na binabantayan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang Chinese research vessel ng China na pumasok sa archipelagic waters ng Pilipinas. Huling namataan ang Chinese research vessel na Lanhai 101 ng 17 nautical miles mula sa Lubang Occidental, Mindoro. Una namataan ang nasabing research vessel noong linggo na naglalayag sa silangang bahagi ng Palawan. Kaagad idideploy ang barko ng Philippine Navy na BRP Andres Bonifacio at isa pang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Melchora Aquino para magbantay. Maayos naman daw na sumagot ang Chinese research vessel at sinabing ang kanilang rerouting ay dahil sa masamang kondisyon ng dagat sa kanlurang bahagi ng Palawan at tiniyak nilang susunod sila sa rights of innocent passage. Sabi ng Navy nang galing sa Port Klang sa Malaysia ang Chinese research vessel at pabalik na ng Shandong, China. Siniguro ng AFP na nananatili sila nakabantay para masiguro ang kaligtasan ng ating karagatan. Samantala, nakabantay rin ang AFP matapos itaas ang alerto sa Palawan at Basilan dahil sa debris mula sa Chinese rocket na posibleng bumagsak sa mga nasabing probinsya. Una na naglabas ng abiso ang Office of Civil Defense at Philippine Space Agency sa magiging drop zones kung saan pinaalalahanan ng publiko na huwag lapitan o hawakan sakaling makakita ng debris. Ipinadala na ng Pilipinas sa Indonesia ang naval contingent na lalahok sa 5th Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 ngayong buwan. Sisimulan ang pagsasanay sa February 16 hanggang February 22 sa Bali, Indonesia. Ayon kay Fleet Marine Ready Force or FMRF spokesperson Lieutenant Oscar Ronaldo Mendoza, isinagawa ang send-off ceremony nitong February 8 sa Naval Operating Base Subic Bay, Zambales. Ang contingent na tinawag na Naval Task Group 84 ay binubuo ng 175 tauhan mula sa iba't ibang Philippine Navy units at offshore patrol vessel na BRP Ramon Alcaraz. Layo na nasabing pagsasanay na palakasin pa ang ugnayan ng mga bansang lalahok, partikular na sa maritime security operations at humanitarian assistance. Walang kukonsintihin ang Commission on Elections sa kanilang pagbabaklas ng mga ipinagbabawal na campaign materials sa unang araw ng National Electoral Campaign Period. Ani COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, dapat seryosohin ng mga kandidato ang batas. Ayon sa COMELEC Resolution number 11086, hindi dapat lalagpas ang mga poster sa 2 feet by 3 feet na laki at ang mga streamer sa 3 feet by 8 feet. Paalala ng COMELEC, desidido ang komisyon at iba pang mga katuwang na mga kagawarang ipatupad ng mahigpit ang batas at mas lalo pa itong ihihigpit sa March 28 pagsimula ng campaign period ng mga local electoral candidates. Samantala, kikilos na rin ang Philippine National Police para labanan ng vote buying. Lalo't simula na ngayong araw ang pangangampanya para sa mga senador at party list sa Hatol ng Bayan 2025. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at PNP spokesperson, Police Brigadier General Gene Fajardo, partikular na tututukan ng PNP ang pagpapatupad ng money ban 5 araw bago ang halalan. Sa ilalim ng naturang patakaran, kailangan magpaliwanag ng isang individual kung siya ay magbibitbit ng perang nagkakahalaga ng ₱250,000 pataas sakaling dadaan sa checkpoint. Bagaman hindi naman ipinagbabawal, sinabi ni Fajardo na bahagi ito ng kanilang pagtitiyak na sa lehitimong transaksyon gagamitin ang naturang halaga ng pera at hindi para sa potensyal na pamimili ng boto. Magsasagawa rin ng cyber patrolling ang PNP Anti-Cybercrime Group, katuwang ang mga e-wallet platform para ma-monitor ang mga online transaction ng mga kandidato. Kasabay ng unang araw ng pangangampanya para sa 2025 national elections, tiniyak ng National Capital Regional Police Office na handa ang kanilang kapulisan para tiyakin ang mapayapa at ligtas na halalan. Sa programang Might Abe Live, sinabi ni NCRPO Regional Public Information Officer Police Major Hazel Asilo na nasa mahigit 300 checkpoints ang kanilang isinasagawa araw-araw. Ito ay para sa security measures at pagpapaigting ng police visibility kasabay ng nalalapit na Hatol ng Bayan 2025. Samantala, kinumpirma ng NCRPO na walang high risk o major concern silang nakikita sa kasalukuyang kapwa sa national at local areas.
Kami po ay nananawagan sa inyo na maging maingat at mapanuri sa ating mga kilos at desisyon. Ang ating pong kaligtasan at kaayusan ay nasa ating mga kamay at mahalaga po ang ating pagkakaisa upang panatili ang kapayapaan sa ating komunidad. Hinihikayat po namin ang lahat na maging mahinahon, mapagbantay at makipagtulungan sa ating kapulisan. Muling ipinaalala ng COMELEC sa mga kandidato at mga taga-suporta nito na huwag maglalagay ng mga campaign material sa mga pampublikong lugar dahil ito ay ipinagbabawal. Sa programa Mike Abe Live, sinabi ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na tinatanggal ng COMELEC ang mga illegal campaign o posted materials o mga unlawful campaign materials. Kukuhanin nila ito at pagpapaliwanagin ang mga kandidato bilang bahagi ng due process. Sakaling hindi anya katanggap-tanggap ang dahilan, maaaring magsampa ang COMELEC ng 2 kasong administratibo sa kandidato o disqualification. So kung nagko-commit po ng krimen sa harapan ninyo at sa tingin naman po ninyo, itong sinasabi ni Chairman Garcia, kaya naman po mahuli ng mapayapa at ligtas kayo pare-pareho, kaya pakagawa nyo na po yan. Ngunit kung sinasabi po ni Chairman Garcia, panaigun po yung pag-iingat at mas mainam pa rin po sa lahat ng pagkakataon. Tumawag na lang po sa COMELEC, tumawag sa pulisya, humingi ng tulong ng kami po ang mag-aresto sa mga lumalabag sa batas. Ipinagmalaki ng Metro Rail Transit o MRT3 ang kanilang mga napagtagumpayan noong nakaraang taon at mga inaasahan nila ngayong 2025. Sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni MRT3 General Manager Engineer Oscar Bongon na pumapalo sa 430,000 hanggang 450,000 ang naitatala nilang ridership tuwing weekdays habang nasa 250 to 350,000 naman sa weekends at holidays. Inaasahan naman ng MRT3 na matapos ang kanilang proyekto na magpapataas ng 33% sa kapasidad nito kung saan maliban sa mas mabilis na biyahe ay may magiging komportable ito para sa kanilang mga pasahero. Ang safety po, that's number one and primordial for a railway transit system. We have to remember that we are carrying thousands of passengers. The life and limbs of people are at stake. So, it cannot be compromised. Ang dami na pong mga makabagong teknolohiya, especially sa railways, ang ini-implement ngayon. So, kumbaga, unti-unti po tayong humahabol. Ako si Juanito Castañares Alquiris, ug asawa si TC Canania Alquiris nga nagpuyo diri sa resettlement site sa Kalisuhan, Guadalupe, Carcar City, Cebu. Mao ni ang atoang gamay nga yuta nga hinatag sa DAR, itutuluhan sa DAR. Mao ni atoang mga binuhing baboy. Mao ni nakapahuman og papaeskwela sa among mga anak. Nakapahuman mi og 5 ka anak. Nagpasalamat mi kay dako sa atong mahal nga presidente Bongbong Marcos ug sa atong sekretary sa DAR nga si Conrado Estrella III nga mao'y nagbuhat sa titulo sa among yuta nga ilang gihatag namo ang 2,400 square meter. Si Mr. Juanito Alquiris, mga anak na po yan na mga naghihintay. Maaari na pong ma-access ng publiko at ng iba pang stakeholders ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act No. 12009 o ang New Government Procurement Act matapos itong mailathala kahapon. Ito ay kasunod ng pag-aproba at pagsasapinal ng IRR ng NGPA sa pangunguna ng Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman at ng Government Procurement Policy Board Technical Support Office. Magsisilbi naman itong guideline para sa pagpapatupad ng nasabing batas. Matatandaan pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
ang RA 12009 noong July 2024 para sa pagpapabuti ng RA 9184 o Government Procurement Reform Act na layong i-modernize at pataasin ang antas ng transparency ng government procurement process. Dumating na sa bansa ang dating PNP Deputy Chief for Operations, Lieutenant General Benjamin Santos Jr. na isinasangkot sa 990 kilos ng shabu raid sa Maynila noong 2022. Pasado alas 4 ng madaling araw nang lumapag sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport si Santos. Ayon kay PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Jean Fajardo, isinilbi ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group sa pangunguna ni CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III ang warrant of arrest laban sa dating general. Ipinoseso na din aniya ito sa airport gaya ng pagkuha ng mugshot at booking procedure. Si Santos ay mayroong warrant of arrest sa kasong paglabag sa Section 92 o bungling in the prosecution of drug case ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na may piyansang 200,000 pesos. Sa pagsuko ni Santos, 7 retired at active police officers na lamang ang pinaghahanap ng mga otoridad. Tinitingnan ngayon ng Department of Agriculture ang posibleng paglalagay ng maximum suggested retail price sa karne ng baboy para mapababa ang presyo nito. Samantala, iniimbestigahan na rin ng kagawaran ang mga posibleng nananamantala sa abot-kayang presyo ng bigas. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Harley Valbuena ng PTV Manila. Pinaiimbestigahan na ng Department of Agriculture ang mga nananamantala o nandaraya sa presyo ng bigas na nagbunga ng extraordinary prices at nagmitsa sa pagdedeklara ng Food Security Emergency on Rice. Ayon kay DA Assistant Secretary Spokesperson Arnel de Mesa, nakikipagtulungan sila sa NBI para suyurin ang value chain ng bigas. Nag-utos na actually ang mga miyembro ng ating komite na imbestigahan through the National Bureau of Investigation sino yung mga posibleng nananamantala sa buong value chain, magmula pa sa importer, sa trader, sa wholesaler, hanggang sa retailer ng bigas. Matatandaang dahil sa Food Security Emergency on Rice, pinapayagan na ang National Food Authority na ilabas ang buffer stock ng bigas at inaasahang i-release na ito sa susunod na linggo. Sa oras na may labas, maaari itong may benta sa minimum price na 35 pesos per kilo. Nilinaw naman ng DA na hindi ang supply ng bigas ang problema sa pagdedeklara ng food security emergency, kundi ang mataas na presyo nito sa kasalukuyan. Samantala, pinag-aaralan na rin ng DA ang posibleng pagtatakda ng maximum suggested retail price o MSRP sa karneng baboy. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., questionable ang kasalukuyang 380 hanggang 480 pesos na presyo ng kada kilo ng baboy sa mga pamilihan. Gayong naglalaro lamang sa 240 hanggang 250 pesos ang farm gate price nito. Sinabi ng kalihim na hindi katanggap-tanggap ang presyo ng karne kung ito ay lagpas na sa 400 pesos. Kaugnay dito, susuyurin ang buong value chain ng karneng baboy. At kapag napatunayang may profiteering, ay magtatakda ang DA ng MSRP. We're currently studying that and digging deep doon sa buong value chain ng pork, at makita na kung makita natin kung talagang may profiteering ba o wala. Kung if we have identified na may profiteering yan, then definitely we will be doing an MSRP also for pork. Inaasahang matatapos ang pag-aaral sa loob ng 2 linggo o sa katapusan ng Pebrero. At kokonsultahin muna ng DA ang lahat ng stakeholders sa pork industry, mula sa mga magbababoy hanggang sa retailers. Mula PTV, Harley Valbuena para sa Balitang Pambansa. Samantala, kaugnay naman sa Shearline, patuloy pa rin ang otoridad sa pag-agapay sa mga naapektuhan nito. Sa huling datos, nasa mahigit 400 pamilya ang naapektuhan sa Mimaropa. Yan ang ulat ni Rod Lagusad ng PTV Manila. Nagpapatuloy ang rescue operation ng mga otoridad kaugnay sa isang van na natangay ng agos ng baha sa Palawan. Ayon sa Office of the Civil Defense, patuloy pang biniberipika ang 3 namatay habang may 2 pang nawawala. Apparently, there was a van that still tried to traverse the flooded area
unfortunately nga, yesterday, medyo malakas pa yung agos ng flooding. Sa datos ng OCD, nasa 427 na mga pamilya o nasa 1,906 na mga individual ang apektado ng shear line sa Mimaropa, habang higit 300 mga pamilya naman ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Patuloy naman ang koordinasyon ng OCD sa Department of Social Welfare and Development sa pamamahagi ng tulong sa mga apektado. So habang huminto yung ulan, we are taking advantage of that. We're deploying our rescue vehicles and equipment. That includes yung rubber boats natin, pati na rin yung ating mga lifted vehicles, no, to conduct rescue operations. Umabot ng nasa 352 mm ang ulan na bumuhos sa Palawan, pinakamataas mula noong 1975, malayo sa average rainfall na nasa 30 mm lang. Kaugnay nito, patuloy ang rescue operation sa mga residenteng apektado ng baha. Hamon ang paglikas sa mga residenteng may medical condition gaya ng bedridden at iba pa. Ayon pa sa OCD, humuhupa na ang level ng tubig sa mga lugar na nabaha. Sa bahagi naman ng Pag-asa, makakaasa na ng pagganda ng panahon sa Mindoro at Palawan dahil sa paghina ng epekto ng shear line. Siguro malaking factor din kasi kaya maliban sa shear line na naka-apekto dito sa Palawan at Mindoro, ay meron din na buong cloud clusters west of the Philippine Area of Responsibility, and somehow nagkaroon din ito ng epekto doon sa Palawan. Papalayo na anya ito sa bansa kaya hindi na makakaapekto. Ang pagkakaroon anya ng La Nina ay nakakaapekto pagdating sa madalas na pagkakaroon ng shear line. According sa description naman ng ating climatologist ay yung parang nung una nga is La Nina-like condition from last quarter of last year. Pero yun nga, kumbaga this year, January to March, ay nagkaroon na tayo ng advisory. Hindi naman inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na makakaranas ng pag-ulan dulot ng shear line ang bahagi ng Quezon, Aurora, Isabela, Camarines Norte at maging ang iba pang bahagi ng Bicol at Eastern Visayas. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad, Balitang Pambansa. Inihikayat ng Office of the Civil Defense SOCSARGEN ang mga lokal na pamahalaan at mga Disaster Risk Reduction Management Council na makilahok sa nationwide simultaneous earthquake drill bilang paghahanda sa sakuna. Narito ang Balitang Pambansa ni Stephen Patron mula sa Philippine Information Agency, SOCSARGEN. Inanunsyo ng Office of the Civil Defense SOCSARGEN na ang nationwide simultaneous earthquake drill o NCED ngayong taon ay magpopokus sa pagkikilahok ng komunidad at pagsusuri ng mga mekanismo ng pagtugon sa sakuna ng mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng pambansang gobyerno. Binigyan diin ni OCD SOCSARGEN Information Officer Jory May Balmediano ang kahalagahan ng pagpapataas ng antas ng kahandaan lalo na ng mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pinahusay ng mga drills na simula sa unang quarter ng NCED. Dagdag niya, ang NCED ngayong taon ay magiging isang functional exercise. Ngayon naman, we level it up to a functional type of exercise kung saan iti-test na natin yung mga mekanismong itinuro po din po natin, no? All about Incident Command System, Emergency Operations Center, Response Cluster, and kung gaano ba talaga tayo kahanda kung sakasakaling mang magkaroon ng isang malakihang paglindol. Umaasa ang OCD na ang quarterly earthquake drill ay hindi magmistulang isang compliance lamang, bagkus hinimok din ito ang mga LGU at ang kanilang mga Disaster Risk Reduction and Management Council na isapuso ang mga aktibidad sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga ginagawang drills ay mabisa at tunay na nagpapalakas ng kamalayan ng mga komunidad sa sakuna at kahusayan sa pagtugon sa panahon na kinakailangan. Mula sa Philippine Information Agency SOCSARGEN, Stephen Patron, Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako po, si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pamumuno ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.